At para naman sa ating ikonsulta mo, pag-uusapan naman natin ang lakbay-aral at kung paano matitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante habang nasa educational tour. Pero bago yan, let's watch this. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng eskwelahan upang matuto ang isang tao. At isa sa paraan ng pagtuturo ay ang pagsasagawa ng study tours o educational field trips. Ngunit sa ilang pagkakataon, nagiging mitya pa ito sa buhay ng iba. Gaya na lamang ng nangyari sa mga taga-Bulacan na binawian ng buhay habang nasa isang field trip. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na dapat nating isaalang-alang sa paglabas sa 4 na sulok ng classroom? Paano matitiyak ang kaligtasan ng mag-aaral? Iyan ang ating papanoorin sa Ikonsulta Mo. At upang malinawan tayo sa ating tatalakaying, makakasama natin ngayong umaga si Attorney Julito Vitriolo, ang Executive Director ng Commission on Higher Education o mas kilala sa CHED. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning sa inyo lahat at sa lahat ng nanonood sa inyong program. Opo. Mahalagang pag-usapan niya, Attorney Reds, kasi kinakwento ko nga Ikaw, kanina. nanay ka. Hindi, ako mismo, nakaramdam ako nung feeling na okay. as a student, hindi ka pinapayagang makalabas ng paaralan pag kami mga field trips kami kasi nga sa safety. So, meron na bang mga safety measures? Pero na ikaw, sinasagawa? pinapayagan mo mga anak mo? Oo, ako pinapayagan ko. Kasi yung feeling ko deprived Kailangan ka nila, di ba? Although, sinasabi nga ni Attorney kanina, safety yun, but still, parang unfair as a child na nakikita mo yung buong classmate mo ay nag-e-enjoy tapos ikaw hindi. Dahil nga dun sa safety na kailangang isinasagawa natin. So now we have that. Well, meron kasi tayong regulasyon ngayon under CMO 17, Series of 2012, na talagang napakarami yung kailangan sundin na requirements or guidelines para ma-ensure yung safety and security nung yung sasali sa educational tours or field trips. Well, unang-una, yung proseso bago mag-field trip, kailangan nagawa yan ng paaralan. Which is ano po ba? Well, unang-una, kung may field trip, ito ba'y kasama sa curriculum? Okay. Kailangan establish ng paaralan yan. Ngayon, kung hindi kasama, hindi mo kailangan yung field trip. Okay. Outing lang yan. Hindi yan dapat hayaan. So, kung kasama sa curriculum yan, ano ba yung pag-aaralan? So, doon na ma-determine kung ano ba yung mga lugar na pupuntahan. For example, kung tourism student siya, titignan niya yung operation ng mga hotel, baka sa mga hotel siya pupunta. Doon siya dapat, hindi kung saan-saan. No? And then, bukod pa dyan, ang paaralan, kailangan i-ensure niya na binibrief niya yung mga estudyante. May consultation, may briefing, at saka yung guidelines, malinaw doon sa handbook ng estudyante. So, ibig sabihin, kasama sa curriculum yan. At hindi lang kung kailan na may isipan. Ang kadalasan kasi nangyayari, kaya merong regulasyon tayo, minsan yung mga guro lang yung nagpaplano, biglaan, at kung sino-sino lang yung kasama. Hindi dapat, Kailangan yung tukoy na klase, tukoy ng mga estudyante ang mag-undertake ng field trip. So, hindi pala pwedeng biglaan lang na parang in the middle of the semester sabihin nila, o punta tayo dito sa museum na yun. Okay. Kasi sa ating patakaran, dapat magsasubmit din yung report yung paaralan. 1 month before ng opening ng classes na ito yung plano niya na mga field trips na gagawin. Kasi ito lang yung mga klase na nagre-require ng field trips. Nakadetermine na yan. In terms of ano naman po, panuntunan, ano po ba yung kailangan sundin ng mga eskwelahan na parang to ensure na safe yung pagpunta tsaka yung pagbalik ng mga bata, Okay. and then at the same time dun sa place itself ay may mga proper safety equipment, etc. Meron tayong checklist dyan. Doon sa ating regulasyon, napakahaba yung titignan. Unang-una nga, kasama ba sa curriculum yan? Ngayon, kung kasama yan, ito bang mga faculty in charge, tukoy, sino ba yung gagabay? Okay. Then, meron ba tayong tinatawag na risk assessment plan? Kung pupunta ka sa isang lugar, dapat alam mo kung ano yung expect mo dyan. Okay. May mga clearances ba na halimbawa nakuha sa mga appropriate government agencies? Kung nakakatakot yung lugar or mayroong mukhang danger, dapat may mga clearance yan. Kailangan ng clearance sa DNR or whatever. And then yung bang, kung kakailangan naman ng mga operators, tour operators, ito ba yung mga accredited? And then, may mga medical insurance ba mga bata and all that? Na-brief ba ang mga parents? Malapit ba o malayo? Saan ba i-hold ang field trip?
ang ating regulasyon sinasaad na dapat malapit lang sa paaralan. Hindi masyadong malayo. Kasama ba, attorney, doon sa checklist niyo yung pagkakaroon ng kasamang parents? Kasi minsan maganda yung may kasama rin parents para makatulong ng mga teachers sa paggabay or pag-safe, pag-iingat sa mga bata. Well, kung minor siguro yung bata, baka hayaan yan, no? Kasi generally, yung mga bata lang, yung mga participants, estudyante ang kasama dyan, pero kailangan merong consent, no? Merong written consent yung parent na pinapasama. By the way, iba yung waiver sa consent. Okay. Yung consent lang sinasabi, pinapayagan naming sumama yung... Yun lang. Yun lang, yung usapin ng waiver, iba yan. Kasi maaaring illegal yan. Yung sinasabing walang kasalanan kung may mangyari. So bawal yun na Bawal magpapasaya yun. ng isang eskwelahan o isang teacher na lahat ng mangyayari dito hindi kaaya-aya ay Wala siyang kasalanan. wala akong responsibilidad. Bawal yun. Contrary to law yan, public policy, and maaaring may nilalabag yan. Speaking of bawal, attorney, paano po kung ginawa pa rin nila? May mga schools kasi na nagtatry pa rin sila na makalusot. Walang effect yun. Kasi kung mayroong negligence, mayroong kapabayaan, mananagot pa rin sila sa Under the ilalim ng civil batas. code, Alam mo naman yun, criminal civil. So, iyan yung preparation bago mag-undertake ng field trip. Ngayon, kung ginagawa na yung field trip, kailangan meron kang activity. May observation guides ka. Hindi naman to nanonood ka lang or namamasya. Meron kang kailang matutunan. So, meron kang assessment na gagawin dyan. Alamin ng guro kung natuto ba yung bata, ano ba natutunan niya. Kasi tandaan natin yung field trip, hindi yan basta outing. Parte ng curriculum yan. At ang bata, kung ayaw, sa case mo, ayaw mo sumama, hindi dapat i-penalize yung estudyante doon. Dapat bigyan siya ng tinatawag nating parallel activity. Oh, so hindi mandatory dapat. Kasi nung naalala ko nung time namin, attorney, babagsak ka or mas mababa ang grades Martial mo. law pa yata yun. Hindi naman. Hindi. Pero yung times na gano'n, kasi parang nagiging mandatory para sumama. Lalong-lalo na pag medyo mahal yung mga educational tours. Walang pera yung mga nanay at tatay. So isa rin yun sa mga concerns na dapat natin tutukan. Nabanggit So, mo yung hindi sa funding, yung cost ng educational tour. Right. Kasi usually, pag medyo mahal yan, ikukonsulta mo yung mga parents, yung mga estudyante. Kasi maaaring, baka hindi nila kaya, mag-opt sila na hindi na lang kami sasama, bigyan nyo na lang kami ng other activity. Tsaka bawal na gawing, halimbawa, pag di ka sumama sa field trip, ibabagsak ka, bawal yun. mababa grades. Hindi ayon sa regulasyon yan, hindi pwedeng maging substitute din yan ng examination. Halimbawa, sumama na lang kayo sa field trip, exempted na kayo sa final. Yes. Bawal din yan. Kasi magkaiba ang purpose niyan. So, ang field trip, dapat may matutunan ng estudyante. Sama sa curriculum, i-assess yan. At definitely, kumpleto dapat yung mga safety measures. Dahil tandaan natin, yung paaralan, ang main responsibility niya is yung security and safety of the students. Attorney, ito po may last question pa kasi may mga ganyan nga until now, may mga gumagawa pa rin na pag hindi ka sumama, meron kang penalty. Pwede ba naming isuplo nga sa parent Dapat, yung mga schools and teachers na gumagawa ng ganyan? Sa ating regulasyon, malinaw na violation yan. So, yung ating babala sa ating mga paaralan, dapat bigyan pansin yan at talagang magtalaga ng mga parallel activities na para sa mga estudyante na hindi kayang sumama, lalo na yung may mga kapansanan din. No? Kasi hindi mo pwedeng per se yan. Lalo na kung medyo delikado yung lugar at kailangan mo ng mga physical exertion. Ganyan. May papasara ba yung eskwelahan na yon? O pagbabawalan lang sila na magtaas ng tuition fee next year? Well, kung meron problema, unang-una, kung minor lang, winawarningan. No? Okay. Pero pag medyo matindi, sinususpend natin yung kanyang pagko-conduct ng mga tours. At saka kung grabe, it's possible na yung mga guilty parties, yun nga, nabanggit mo kanina, mapatawan ng civil, criminal sanctions. Side pa yung other possible sanctions or penalties na pwedeng ipataw ng CHED. Depende sa circumstances. Sir, ano po yung contact numbers po ninyo para doon pwede mag-complain at saan po makikita po ba ang CHED? Well, basically, ang opisina natin nasa loob ng UP, dito sa may CP Garcia. At siguro yung pinakamadaling number sa opisina ko at i-refer natin siyempre dun sa
appropriate na office. Siguro, Kahit nasa DEX yan no? Kasi sa inyo, Commission on Higher Education, lang kami, colleges college and lang, universities. So, siguro pwede silang tumawag sa akin tanggapan sa 441-1216. 441-1216. Yan. Maraming salamat po, Attorney Julito Lito Vitriolo. Siya po ang Executive Director ng Commission on Higher Education o CHED.